Magandang umaga, magandang gabi, magandang oras sa lahat ng ating mga manunood. Ang ating pag-uusapan ngayon is, bakit nga ba sa dinami-dami ng binabangga ni Madam Maharlika, mga bigating tao? Can you imagine, Presidente ng Pilipinas and family, binabangga ni Madam Maharlika. Pero wala silang reaksyon, ano? Doon ka na lang magtataka. Kasi, kung hindi yan mga totoo na mga paratang, dapat pwede silang magdemanda. Sila ang nasa kapangyarihan eh. Kaso mo, ang nakakakilabot, sinyalis ng mga katotohanan ang siniwalat ni Madam Maharlika. Yung magpulburo na lang ang ating presidente, isang napakabigat na akusasyon. Yun na lang that time na may bombing at baha dyan sa may Mindanao, at ang kuting nagsasabi na siya ay meron virus ng COVID-19. Pero ang totoo, dahil ang source ni Madam Maharlika na puting ahas is nilagyan ng black eye ang ating presidente ng asawa niya. So hindi nga naman makakapag-live kahit magsabi pa na okay lang ako. Kasi kung hindi mga totoo, lahat yun pwedeng gawa ng paraan nila na ito nagla-live message video ako para sa kababayan natin na hindi totoo yung sinasabi nito ni Maharlika, which is totoo. Siyempre nga naman ang black eye mo pagka naalis na yun, magtitindes yata yun, saka siya lumabas at diretso papuntang China. O no, sa Japan siya napunta. I'm sorry guys. And then, ito naman ating mga kongresista, todo support talaga sa ating Pangulo. Alam nyo mga kababayan, nakakakilabot, nakakatakot talaga, nakaka-nervyos ang kalagayan ng ating bansa. Sana nga lang kung maibabalik natin si Tatay Digong. Ibalik na. Pwede naman siguro yun, ano, na ang tao na ang mag-petition na ibalik si Tatay Digong para tumino ang mga addict, mga drug pusher, ang mga sindikato, mga pulis na tiwalig, para mapatino. At sana lahat ng mga ito ay magkaroon ng ng pag-iisip. Kasi kung ganito ang ating administrasyon, ang kabataan na ating pag-asa ay mawawala. Dahil kung ang mga ito maging addict na lahat, maging komunista, lumalaban sa pamahalaan, ano pa ang ating kinabukasan ng inang bayan? Sana wag mahuli. Meron nga ako experience din sa amin, sa lugar namin sa Valenzuela. Isa sa pinamumugaran ng mga adik, yung mga kriminal, marami. Hindi ka makakalakad dyan ng kahit alas 10 ng gabi, papunta doon sa bahay nyo. At kahit sa harapan ka na ng bahay nyo, huholdapin ka pa. Nangyari sa pamangkin ko. Alas 10 pa lang ng gabi, sa pinto na ng bahay namin, na-hold up pa. Samantalang nung panahon ni Tatay Digong, kahit alauna, alas 2 na madaling araw, maglakad ka papunta dyan sa amin.
peaceful. Walang gagalaw sa iyo. At ang mga barangay tanod, nag-rorunda. May duty. Pero ngayon, wala na. Balik sa dati, bintahan ng mga droga, harap-harapan na lang, ordinary na. Sana hindi tayo magaya sa ibang bansa na talamak talaga sa sa mga droga, kriminalis. Napakasakit isipin na ganito ang nangyayari sa bansa natin. Ang sakit-sakit sa ating mga puso kasi ang ating mga kabataan ang pag-asa. Ang nakakatakot ay ang SMNI na channel, sinuspindi nila nang wala man lang pasubali tanungin, ipaliwanag sa kanila na ano ba ang violation nila. Number 1, nakakatakot yan. Busalan na lang nila pag sinabi na ng presidente, sige, suspendihan. Pag magtanong ka ngayon, pag hindi nila gusto ang tanong mo, kukulong ka na lang ng ganun. Nakakatakot talaga. Nakakatakot ang ating bansa ngayon. Lagi kong pinapanalangin na sana, Lord, bigyan mo ng magandang pag-iisip ang lahat ng mga ating opisyalis sa gobyerno na manungkulan sa kanilang pinagsumpaan. Paliwanagan niyo ang kanilang mga isipan at magsama-sama magtulungan para sa kinabukasan ng bansa namin. Dahil nalulubog na ulit. Nakakapanginayang, naiyak ako talaga nung bumaba na si Tatay Digong sa pwesto. Tapos na ang kanyang termino. Dahil napakasayang ng sinimulan. Tapos ngayon, wala na. Daming mga adik na kabataan. Paano ba naman hindi mag-adik kung ang presidente natin number 1 na adik din pala? Ultimong asawa, adik. Sa tingin ko nga, itong mga kongresista na nagpakulong kay Ka-Eric at kay Dr. Badoy, lahat yan mga nagsisinghot din. Pinamunuan ni Tambaluslos, lahat yan mga nagsisinghot. At hindi mo mayaalis na si Bongbong Marcos, obviously na mayroon silang video. Ang asawa nag-a-addict, obviously na mayroong garantiya na magpapatunay. Ang mga anak kaya na 3, maniniwala ka bang hindi rin nagsisinghot? Nagsisinghot lahat yan sila. Ngayon, si Madam Amy na lang ang pag-asa para maibangon ang pangalan nila. Dahil kung hindi siya magpapa-preskon, patunayan niya na mali lahat ang sinabi ni Madam Maharlika, baka pati siya pagbintangan na rin na nagpupulburon. So, mga kababayan, pakunti-kunti lang ang aking nabablog kasi hanggang ganun lang ang kaya ng capacity ng aking cellphone. Pero magbablog ako ng magbablog. Sana, mga kababayan, huwag kayong magpabayad. Gisingin natin ang ating realidad na ang ating bansa ay nanganganib sa kalagayan. Suportahan po natin ang mga politikong nandyan palagi para sa ating bayan. Happy New Year sa inyong lahat. Mag-subscribe po kayo sa akin channel. At kung po pwede nga lang, bawat isa sa atin mag-open ng account ng YouTube para ipakalat natin ang ating suporta para sa ating bayan. Suportahan po natin si Inday Sara Duterte. Nakikita natin na maganda ang kanyang hangarin. Bye-bye.